that the person named She Kailun, who si She Zhejiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case, Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Guo Huaping. In the picture where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told, kanina nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Guo o Guo Huaping as anak ni Lin Wenyi nung pinakita nila yung picture ni Guo Huaping sa kanila. Number 2, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Nakita na nga. Doon mismo, she left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might we take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. So, Mr. Chair, I think this in itself speaks volumes na, no? Again, nakakainis na time and time again dinideny ni Guo Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay, again, let me ask, Guo Huaping, kilala mo ba si She Zhejiang? Yes or no? Your Honor, yung She Zhejiang na sinasabi niyo po, yan po ba yung pinakita niyo po kanina sa akin sa picture? Correct. Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko. At nabanggit dun sa video na you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy? Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture? Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Kasi yung parang pinakita niyang dokumento, I don't know if that is a birth certificate from China, it clearly shows a picture that resembles your feature. Di ba? Pangalan mo, yung Guo Huaping. Tapos yung place of birth mo, nakalagay daw doon. So ito, wala kang kilala dito. Sa tatlo po, ni isa po wala po akong kakilala, Your Honor. So, ito, nandito si She Zhejiang when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Guo? Your Honor, hindi po ako yan. This is not you, okay. Ang katanungan ko, Miss God, because you're saying that hindi mo kilala at dedemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si She Zhejiang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam anong makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what She Zhejiang is saying.
Right. Walang memories. Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So, eto, Your Honor, that's not my house. okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luistro, no? Yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Pakita nga natin ulit. I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. We have a translator here. Do you understand what is written? Yes, this is like congratulating for winning as the mayor. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan. Below, yes po. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can you please post it again? Yan. Sino-sino yan? It is from Jinjiang, Jinjing Shen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Jinjing Shen. Which is in Fujian, I think. Yes, it is. Which is basically where what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga sinasabing galing ang si Miss Alice Guo, no? And then itong si Lin Wenyi na tinatanggi na, but if she really is your mother, you're denying your ties to your mother. Sinabi din sa documentary, Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. From the previous hearings, we have a copy of the special investor resident visa. Yung next slide, please. And then siya, ni Lin Wenyi, galing nga sila from Fujian. And it is January 12, 2003 na pumasok sila ng Pilipinas. So, you know, the facts seem to be aligned. The documents that we have and we've been seeing seem to be aligned with this video that came out, Mr. Chair, na hindi naman natin alam bakit naman in-name din si Miss Alice Guo na hindi naman, wala namang kinalaman ito sa atin. But apparently, there is that connection, which is scary. We go back to Lin Wenyi, which you have said this is the partner of... Aware naman po kayo that you're still under oath. Tama po ba? Yes po, Your Honor. And Sige, please. And Your Honor, I cannot disclose too much because I have 8 pending cases po at the court din po. Okay. And alam mo ba yung may mga statements kayo na nasabi nyo dati sa mga previous hearings in both the Quadcom and the Senate na naging natuklasan na kasinungalingan? Tama po ba? Anong pong statement po, Your Honor? Well, the nationality, your parents, and the like. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Okay. Pero now that we're here and almost closing on this na rin, willing ka ba na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, ano pong question po? Willing po ba kayo na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Now na patapos na itong lahat. Opo, Your Honor. I have pending cases po at the court. So, anything po na sasabihin ko po dito sa Quadcom might use against me. So, okay. opo. Alright. Pero even if na alam mo na may alam din yung Ministry of State Security, willing ka rin ba na mag-confess ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, pa-specify ko po sana yung question po. Yeah. Para I know paano din po ako makahelp po. Okay. Sige. I'd like to direct your attention po sa ating screen. Can we please flash? Kilala mo ba tong si Xie Zhijiang? And cyber scams, which are the very same crimes na tinitingnan natin ngayon, Mr. Chair, na nangyayari sa mga
illegal POGO operations dito. If I may be allowed to play an excerpt. Ka-joint account ni Ong Jiangyang, si Zhen Kanyu, ang incorporator ng Hong Sheng. At sa usapin pa rin po ng POGO ay huwag din nating kakalimutan ang Porac, Pampanga, kung saan nakilala natin ang Lucky South 99. Ang Lucky South 99 naman ay pawang nauugnay sa Ong Zeng Zunyuan dahil sa close association naman ng nakilala nating representative ng Lucky South na si Cassie Ong. Ang Lucky South 999 ay kilalang kilala na po natin. Sa raid na naganap dyan ay kahindik-hindik na krimen po ang nakadiskubre natin dyan. Nariyan ang mga kinidnap, tinorture, pinatay, mga na-recover na videos na may nalalaman po ng pag-aabuso sa mga kababaihan o iba pang sex crimes o mga cyber scams. So bakit po natin sinasabing kahit papaano ay kasama ito sa web? Dahil po naman yan ang makikita nating koneksyon dito sa Hong Zeng Zun Yuan o ang Baofu. Tingnan po natin ang links. Una po, it follows the same pattern o modus operandi. Nagsisimula po ito sa pagbili ng mga hektaryang lupain kung sa Bamban ay namili ang Baofu sa Porac, ang namili ay ang Whirlwind. Pagkatapos po niyan ay magtatayo ng mga structures o buildings. Diyan kung titingnan mo, ang halos pare-parehong lang ang prison-like facilities. At halos kasabay ng pagtatayo ng physical structure, ito ang Ongsen o Zunyuan sa Porac. Ito naman ang Lucky South 99. May mga links din po ang mga personalidad dito. Si Zhang Zi na taga Singapore, ang dating presidente ng Lucky South 99, ay napabalitang tumulong kina Alice Guo at Cassie Ong para sa stay nila sa Indonesia. Si Duan Ren Wu na nauugnay naman sa Whirlwind at Lucky South ay kay Cassie Ong ay namataan na kasama ni Alice Guo sa Indonesia. At alam po naman natin na kasama si Cassie Ong ang pamilya Guo abang sila ay nasa ibang bansa sa tangkang tumakas sa lahat ng nakakabit na kontrobersya nila dito sa ating bansa sa Pilipinas. Maliban sa mga links na ganyan, ang mga nag-ooperate within the POGO compound sa Banban at sa Porac ay pare-parehong sangkot sa mga krimen na human trafficking, cybercrimes at kung ano-ano pa. Bakit po natin sinasabing kasama rin po dito? Kasi ganyan po ang criminal enterprise. Ang criminal enterprise as defined, it is a group of individuals with an identified hierarchy or comparable structure engaged in criminality activity. Balikan po natin sina Michael Yang, sina Alan Lim. Sa POGO lang ba? Hindi po. Hindi lang POGO at Parmali. May drugs pa po. Tingnan po natin yung next slide. The Michael Yang and Alan Lim group as shown here are linked to Golden Sun,
Golden Sun 999, which is significant because it connects us to Empire 999 na makikita natin mamaya na heavily involved pala sa mass land acquisition and drugs. Ang layo na po ang inabot ng mga korporasyon at mga krimen. At nakikita po natin na konektado pa rin. Relevantly, the connection lies in the interlocking directors or common incorporators, shareholders among these corporations. As mentioned earlier, Rose Nono Lim, the wife of Alan Lim, and Gerald Cruz and Lincoln Ong, known as associates of Michael Yang, were all implicated in the Pharmaly scandal. Both Rose Nono Lim and Gerald Cruz are incorporators of Golden Sun 999 along with I.D. Tae Yang. I.D. Tae Yang is also an incorporator of Empire 999 Realty Corporation, where it was reported that almost 3.6 billion worth of shabu was found and confiscated. This warehouse is owned by Mr. Willie Ong, an incorporator of both Empire 999 and Sunflare Industrial Corporation. Lincoln Ong, who is also an incorporator of Pharmaly Pharmaceutical, and I.D. Tae Yang, who is an incorporator of Golden Sun 99. Its incorporators being Willie Ong, I.D. Tae Yang, Jack Tae Yang, and Alvin Ganituen. As shown, these people are the same people who provide the link between what appears to be an entity owned by Yang and Lim, which is Golden Sun 999 to Empire 999. Empire 999 has been reported to be involved in illegal drug activities in the country, which is Yang, Ong Jiang Yang, at si Tony Yang andito na, pati ang close associate ni Michael Yang na si Alan Lim. Nandito din si Ma'am Alice Guo at malamang ang mga tao sa likod ng Lucky South 99 as presented by Cassie Ong. Dito makikita natin ay bawat isa-isa sa kanila ay may iba't ibang focus o areas of influence sa ating bansa. These Chinese nationals are setting up corporations all over the country, taking advantage to our laws by perpetrating and promoting illegal activities, so the great prejudice of our country and Filipino people. Nariyan po tayo ngayon. Such is the sorry state of our country. Kaya po tayo ngayon nandito. Mayroon po tayong pinormang Quadcom. Hindi lang konektado ang mga krimen, konektado rin pala ang mga tao na nagpapalakad ng mga ito. Hindi po ito titigil hanggang masisid at masimot natin ang lahat ng pwedeng malaman ukol sa sindikatong ito. At kung paano nila nagawa ang pagsasamantala sa ating bansa upang magawa namin ang aming sworn duty at constitutional responsibility para mapalakas sa ating mga batas at maprotektahan ang lahat ng Pilipino. Marami po ang nababahala. Marami ang nagsasabi, puro iman. Hindi po ito nagtatapos sa trabaho ng Quadcom. Ang investigasyon na ito na aming binibigyan ng panahon
pagod ay simula lamang. We will come out with recommendation to address this. Cleansing, paglilinis, mahirap, pero gagawin po namin at kakayanan namin dahil ito po ay para sa sambayanang Pilipino. Sa ngayon, persevering, pwede rin siya magkaroon ng integrity, pwede rin siya magkaroon ng hard work. Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, hindi sa China?